Noong Nobyembre 2011 sa isang lumang apartment sa Quezon City, isang ama ang nag-doorbell sa unit na hindi niya nabisita sa loob ng 5 taon, ngunit walang sumasagot. Muling pinindot ng ama ang doorbell. Sa pagkakataong iyon, bahagyang bumukas ang pinto at mula sa siwang ng pinto, nakita niya ang mukha ng kanyang 17 taong gulang na anak na lalaki. Nasaan ang nanay mo? Hindi na binuksan pa ng anak ang pinto. Sa huli, pilit na itinulak ng ama ang pinto upang makapasok at sa sandaling iyon, napahinto siya. Isang matapang at masangsang na amoy ang sumalubong sa kanya. Ang sala ay natatabunan ng basura at ang pinto ng silid-tulugan sa dulo ay ganap na selyado ng industrial adhesive. Dahan-dahang binuksan ng ama ang pinto ng silid-tulugan at doon nakita niya ang ina. Nasa estado ng partial mummification. At sa tabi mismo ng bangkay na iyon, sa loob ng 8 buwan, may isang taong araw-araw na nagsusuot ng uniforme papasok sa eskwela, nag-iimbita ng mga kaibigan para magluto ng pansit canton at nakikipag-holding hands sa kanyang kasintahan. Isang top class na estudyante sa buong bansa na may score na 98 percentile sa national exams, ang pinaka-inaasahang mag-aaral ng mga guro. At ang anak na iyon mismo ang nakatayo roon, walang emosyon sa kanyang mukha. Ano nga ba ang nangyari sa bahay na ito? Ngayon, ating susuriin ang kaso ng pagpatay ng isang high school student sa kanyang ina na naganap sa Quezon City noong 2011. Bago natin silipin ang talaan ng nakagigimbal na insidenteng ito, mangyaring mag-subscribe at i-like ang channel na ito. Maraming salamat sa pagpindot. Nobyembre 22 del 2011 Quezon City, lampas na ng alas 5 ng hapon. Ang papalubog na araw ay naglaho na sa likod ng mga eskinita at tanging ang malamlam na liwanag ng mga poste ng ilaw ang bahagyang kumakalat sa pagitan ng mga apartment. Mula sa kung saan naaamoy ang nilulutong hapunan at ang tunog ng telebisyon mula sa bahay ng isang kapitbahay ay maririnig mula sa siwang ng bintana. Isang ordinaryong takip-silim. Sa dulo ng eskinita, nakatayo ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang, si David Reyes, ang ama na iniwan ang kanyang asawa at anak sa bahay na ito. 5 taon na ang nakalipas mula nang umalis siya. Sa buong panahong iyon, hindi niya kailanman binisita ang bahay na ito at ang tanging dahilan kung bakit siya naririto ngayon ay dahil kailangan niya ang pirma ng kanyang asawa sa kasunduan para sa kanilang divorce proceedings. Ngunit hindi niya makontak ang kanyang asawa. Ilang buwan na siyang tumatawag sa kanyang anak at palaging pareho ang sagot. Nag-abroad si mama. Lumipas ang 1 buwan, pareho pa rin ang sinasabi. Lumipas ang 2 buwan, ganoon pa rin. At kahit pagkatapos ng 3 buwan, hindi nagbago ang kanyang sagot. Sa wakas, ipinasuri ni David ang immigration records. Ang resulta, walang tala ng pag-alis sa bansa mula noong 2004. Hindi siya kailanman umalis ng bansa. Ibig sabihin, 3 buwan nang nagsisinungaling ang kanyang anak sa kanya. Biglang kumabog ng malakas ang kanyang puso. May mali. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, ngunit may isang bagay na tiyak na wala sa lugar. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang bumara sa kanyang lalamunan. Sa loob ng 5 taon, sapat na sa kanya ang pagpapadala ng PHP 40,000 para sa gastusin sa pamumuhay nang hindi sila nagkikita. Ngunit sa hapong iyon, sumakay siya ng taxi at nagtungo sa Quezon City. Pinindot ni David ang doorbell. Ang mga ingay ng pang-araw-araw na buhay na umaalingaw-ngaw sa eskinita ay tila biglang naglaho at ang loob ng bahay ay tahimik na tahimik. 5 segundo, 10 segundo, 20 segundo, walang senyales ng tao. Nang akmang pipindutin niya muli ang buton, narinig niya ang kaluskos ng tsinelas mula sa loob ng pinto at bahagyang bumukas ang pinto. Sa wakas, mula sa siwang ng pinto, nakita niya ang mukha ng kanyang anak, isang 18 taong gulang na high school student sa kanyang huling taon. Ang mukha ng kanyang anak na huli niyang nakita 5 taon na ang nakalipas ay mayroon ng mga guhit ng isang adulto, ngunit ang kanyang mga mata ay tila kakaiba, walang focus. Hindi niya masabi kung sa kanya ba ito nakatingin o sa dilim sa likod niya.
Hindi na binuksan pa ng anak ang pinto. Hinarangan niya ang daan gamit ang kanyang katawan at sinabi sa mahinang boses, "Huwag kang pumasok. Okay lang kami. Wala si Mama." Itinulak ni David ang pinto gamit ang kanyang balikat. Umatras ang anak. Pagpasok niya sa entrada, iyon ang sandali. Isang matapang na amoy ang sumalubong sa kanyang ilong. Isang amoy na matamis-tamis, malansa, mabigat at malagkit. Isang amoy na kapag naamoy mo, hinding-hindi mo na malilimutan. Sa sobrang tapang, hindi siya makahinga. Kahit na ito ay isang amoy na hindi niya pa naamoy sa buong buhay niya, tila naiintindihan na ng kanyang katawan kung ano ito. Iyon mismo ang amoy. Napahinto ang mga paa ni David sa gitna ng sala. Hindi ito isang lugar na matitirhan ng tao. Mga balat ng instant noodles, basura ng chichirya, mga karton ng delivery, at mga damit na hindi pa nalalabhan. Ang mga ito ay nakatambak mula sa sahig hanggang sa taas ng kanyang tuhod. Hindi na makita ang sahig at sa lababo, ang mga natirang pagkain na ilang araw nang hindi nalilinis ay nangingitim at tumigas na. Isang fluorescent light sa kisame ang kumikislap-kislap, naglalabas ng maputlang asul na ilaw. Ngunit ang mga mata ni David ay napako sa isang partikular na punto. Ang siwang sa pagitan ng pinto at ng pader, ang siwang sa pagitan ng pinto at ng sahig, ang siwang sa pagitan ng itaas na hamba ng pinto at ng kisame. Doon, isang kulay dilaw na substance ang makapal na ipinahid, walang puwang. Ito ay makapal at matigas, na tila hindi matitinag kahit kalmutin ng kuko. Ito ay industrial adhesive. May isang taong ganap na nagselyo sa pintong ito para ang nasa loob ay hindi kumalat sa labas. O marahil, para ang mga nasa labas ay hindi na kailanman makita kung ano ang nasa loob. Ang pinto ng sarili nilang silid-tulugan ay isinara gamit ang pandikit. Bakit? Bakit naman gagawin ang ganito? Dahan-dahang lumingon si David sa kanyang anak. Walang emosyon sa mukha ng anak, hindi umiiyak, hindi natataranta, hindi nagpapaliwanag, nakatayo lang ito, na may mga matang walang laman, na para bang matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Nandito ba sa loob ang nanay mo? Muling kumislap ang fluorescent light. Tanging ang tunog na iyon ang natira sa sala, at dahan-dahang tumango ang anak, nanginginig ang mga kamay ni David at hindi niya makontrol. 2 beses niyang nabitawan ang kanyang cellphone habang sinusubukang kunin ito mula sa kanyang bulsa. Sa wakas, nakuha niya ito at pinindot ang 911. Basag ang kanyang boses. Tumawag din siya sa pulis. Narinig niya ang boses mula sa kabilang linya na nagsasabing, "Kumalma po kayo," ngunit wala nang pumapasok sa kanyang pandinig. Ilang minuto lang, napuno na ng tunog ng sirena ang eskinita. Umakyat sa hagdanan ang mga bumbero na may dalang mga kagamitan. Pagpasok sa pinto at sa sala, hindi nila maiwasang takpan ang kanilang mga ilong. Tumayo sila sa harap ng pinto ng silid-tulugan at sinuri ang pandikit. Gamit ang isang scraper, sinimulan nilang kayurin ito ng paunti-unti mula sa gilid. Sa bawat pagbagsak ng tumigas na pandikit sa sahig, lalong tumitindi ang amoy na nagmumula sa loob. Lumagpas na ito sa limitasyon ng kayang tiisin. At sa wakas, bumukas ang pinto. Ang bumulwak mula sa loob ay isang amoy na halos hindi ka na makahinga. Isa sa mga bumbero ang tumalikod at nasuka. At ang nakahiga sa sahig ng silid-tulugan, sa ibabaw ng kutson, ang bangkay ng isang babaeng nasa katanghaliang gulang. Nasa estado ng partial mummification at pagkatuyo. Ang kanyang mga kamay at paa ay umurong na parang mga tuyong sanga, at ang kanyang mukha ay malubha na ang pagkabulok kaya't hindi na makilala kung sino siya. Ngunit sa paligid ng kanyang leeg, malinaw na may bakas ng itim na marka ng sugat. Ang tinatayang oras ng pagkamatay ayon sa medico-legal sa lugar ay hindi bababa sa ilang buwan na ang nakalipas. Ang babaeng ito ay namatay at nabubulok dito. Dahan-dahan siyang naging isang mami dito. Sa buong panahong iyon, sa kabilang panig lamang ng pader, may isang taong kumakain, natutulog, at pumapasok sa eskwela. Nang akmang papasok na ang mga pulis sa silid-tuluran, iyon mismo ang sandali.
may narinig silang ingay mula sa direksyon ng pinto. Paglingon nila, ang 11 taong gulang na lalaki ay nakayakap sa baywang ng kanyang ama at nakaluhod sa sahig. Malakas na nanginginig ang kanyang mga balikat. Umalingaw-ngaw ang kanyang pag-iyak sa gitna ng tambak ng basura. Itay, basag ang kanyang boses. Huwag mo akong iiwan, di ba? Isa sa mga investigador ang kumuha ng kanyang notepad. Ang binatang ito, top class sa national exams na may score na 98 percentile, presidente ng newspaper club at tinaguriang siguradong papasa sa UP Law ng mga guro. Ang binatang iyon ay nanirahan kasama ang bangkay ng kanyang ina sa loob ng 8 buwan. Kung gayon, siya ba talaga ang gumawa nito? Ang estudyanteng pinakamamahal ng mga guro ang pumatay sa sarili niyang ina at gamit pa ang isang matulis na patalim? Ano nga ba talaga ang nangyari sa bahay na ito? Ang binata ay kakaibang kalmado, hindi ka panipaniwala para sa isang 12 taong gulang. Bagamat yumakap siya sa baywang ng kanyang ama at umiyak, malayo ito sa imahe ng isang anak na gumuho dahil sa pagkawala ng ina. Kapag tinatanong ng mga pulis, tinitingnan niya sila sa mata, sumasagot ng malinaw at hindi iniiwas ang kanyang tingin. Iyon ang nakakuha ng pansin ng mga investigador. Halos hating gabi na, nang formal na sinimulan ng Homicide Section ng Quezon City Police District ang kanilang crime scene investigation. May 2 patrol car at isang fire truck na nakastandby sa eskinita at ang mga pulang ilaw nito ay walang tigil na tumatama sa pader ng apartment. Ang hepe ng SOCO team ay isang veterano na nakakita na ng napakaraming crime scene. Isang taong hindi man lang kumukurap kapag nakakakita ng bangkay. Ngunit nang maglaon, ganito niya binalikan ang eksenang iyon. Kasing gulo ng isang bahay na puno ng basura, masyadong malala para tawaging tirahan ng tao. Pag-akyat sa hagdanan at pagpasok sa pinto, napahinto ang mga investigador dahil wala silang matapakan. Ang buong sahig ng sala ay natatabunan ng basura. Mga balat ng instant noodles, pakete ng chichirya, mga damit na hindi pa nalalabhan, kumot, at mga karton, ang lahat ng ito ay magkakabuhol-buhol na bumubuo ng isang patong at sa ibabaw nito ay may isa pang tambak ng basura. Dahan-dahan silang naglakad gamit ang dulo ng kanilang mga sapatos para maghanap ng puwang na matatapakan. May 3 silid sa bahay. Nang tumayo ang isang investigador sa harap ng unang silid, may isang bagay na nakakuha ng kanyang pansin. Sa pinto, may ilang butas na may diametrong humigit kumulang 40 sentimetro, mga butas na tumagos mula sa loob palabas. Mga bakas ng pagbaril gamit ang airsoft gun. Sa tabi nito, may mga marka rin ng paghagis ng kutsilyo. Sa sulok ng silid, may 3 airsoft gun na nagkakahalaga ng PHP 40,000 at isang replika ng espada na nakasandal sa pader. Ito ang silid ng 11 taong gulang na binata. Ngunit nang mapatingin ang investigador sa direksyon ng sala, isang kakaibang bagay ang kanyang napansin. Sa gitna ng tambak ng basura, may isang bagay na napakalinis ng pagkakaayos. 5 picture frame, walang alikabok, na parabang may isang taong kamakailan lamang tumitingin at humahawak sa mga ito. Sa loob ng mga larawan, magkasama ang isang babaeng nasa katanghaliang gulang at isang binatilyo. Ang babae ay masayang nakangiti at ang binatilyo ay naka-peace sign sa kamera. Alam ng lahat ng investigador na naroroon kung sino ang babaeng iyon. Dahil siya mismo ang taong natagpuan kanina sa silid tulugan na nasa estado ng partial mummification. Pagkatapos patayin ng binatang ito ang kanyang ina, ipinagpatuloy niya ang pamumuhay na nakadisplay sa sala ang mga larawan nilang magkasama. Bakit? Bakit hindi niya ito iniligpit? Dahil ba namimiss niya ito o dahil hindi niya talaga kayang itapon ito? At isa pa, sa pader malapit sa pasukan ng silid, may nakadikit na A4 na papel. Plano ng pag-aaral para makapasa sa UP Law. Malinis ang pagkakasulat ng mga titik at may mga linyang minarkahan pa ng highlighter. Ang tambak ng basura, ang airsoft gun, ang butas-butas na pinto, at ang study plan na nakadikit sa pader, sinabi ng investigador na hindi niya mapagtagpi-tagpi sa kanyang isipan ang mga magkakasalungat na tanawing ito.
Na-recover ang mga ebidensya mula sa silid tulugan. Isang kutsilyo mas tumpak, ang talim na lamang ang natira. Ang hawakan ay hiwalay na. Ipinapalagay na nabali ito sa oras ng krimen. At isang lata ng contact cement ang ginamit sa pagselyo ng pinto. Sa huli, may isang bagay na pinagtuunan ng pansin ng investigador. Isang itim na track pants na nasa loob ng isang plastic bag. Nang ilabas niya ito mula sa hita hanggang sa binti, ang buong tela ay nabahiran ng pulat itim na mantsa, dugo. Sa una, inakala ng mga investigador na dugo ito ng biktima. Ngunit nang lumabas ang resulta ng forensic analysis, isang ganap na naiibang sagot ang kanilang natanggap. Ang dugo ay hindi mula sa bangkay. Ang DNA ay tumugma sa binata mismo. Bakit may dugo ng binata sa track pants sapat para mabasa ang buong kasuotan at hindi lang isang beses? May mga bakas na ito ay paulit-ulit na natutuyo at nababasa. Bakit kinailangang dumanak ng ganoon karaming dugo mula sa katawan ng binatang ito? Nobyembre 25, 2 araw pagkatapos ng pagkakaaresto, isinagawa ang crime scene reenactment. Si Miguel ay nakasuot ng asul na jacket at face mask kasama ng mga pulis na bumalik sa bahay na iyon. Ang imahe ng binata na umiiyak habang nakayakap sa baywang ng kanyang ama 2 araw na ang nakalipas ay wala na. Tumango siya sa mga tanong ng investigador, itinuro ang mga lokasyon gamit ang kanyang daliri at isinalaysay ang mga pangyayari sa isang walang emosyon na boses. Dito ko kinuha ang kutsilyo, dito ko siya sinaksak, dito siya bumagsak, para bang ikinukwento niya ang nangyari sa ibang tao. Ngunit nang dumating sa punto ng pagpapaliwanag sa sandali ng krimen, ang binatang kanina'y walang emosyon ay biglang natigilan. Yumuko siya at nagsimulang manginig ang kanyang mga balikat. Mula sa ilalim ng kanyang mask, narinig ang mga hikbi. Matapos ang mahabang pag-iyak, sa wakas ay naibulalas niya ang mga sumunod na salita. Sa sandaling iyon, tuluyan siyang gumuho. Batay sa salaysay ng binata, sinimulang buuin muli ng mga investigador ang mga pangyayari sa araw ng krimen. At ang mga nilalaman ng kanyang kwento ay nagpatigas sa ekspresyon ng lahat ng naroroon. Balikan natin ang oras. Marso 2011, 3 araw bago ang krimen. Huwebes, Marso 10, inutusan ng ina si Miguel na iligpit ang mga pinggan. Hindi iyon nangangahulugang magligpit siya. Ang ibig sabihin noon ay, huwag ka nang kumain. Palakasin mo ang iyong espiritu. Damhin mo sa iyong katawan kung gaano kahalaga ang pagkain. Mula sa araw na iyon, tubig na lamang ang pumasok sa bibig ni Miguel. Ikalawang araw, Biyernes, Marso 11, gabi, si Miguel ay nakaupo sa kanyang mesa, nagsasagot ng mga problem set. 3 araw na siyang walang kain at dahan-dahang bumagsak ang kanyang mga talukap. Saglit lang iyon, isang iglap na pag-idlip. At sa sandaling iyon, binuksan ng ina ang pinto at tumayo roon. Sa sandaling makita niya ang mga mata nito, naintindihan ni Miguel. Magiging mahaba ang gabing ito. Ang sermon noong gabing iyon ay hindi tumigil hanggang sa mag-umaga. At noong gabi ng Marso 12, alas 11, may hawak na golf club ang ina, isang pitong iron. Si Miguel ay nakasuot ng itim na track pants at nakadapa sa isang upuan. Ang posisyong ito ay tinatawag ng kanyang ina na posisyon ng parusa. Para kay Miguel, ito ay isang posisyong masyado na niyang kabisado. Unang palo, isang mapurol na sakit ang naramdaman niya sa likod ng kanyang hita. Sa desambing palo, nawala ang pakiramdam. Sa 5 palo, bumalik muli ang pakiramdam. Mas masakit pa iyon kaysa sa walang pakiramdam. Nang lumampas sa 100 palo, sumuko na si Miguel kahit sa pagsigaw. Sa loob ng 5 session, humigit kumulang 100 palo bawat isa. Nang mag-umaga, alas 8, napagod na ang ina at ibinaba ang golf club. Pumasok siya sa silid tulugan, nagtalukbong ng kumot at natulog. Ang 17 taong gulang na 3 araw nang hindi kumakain, 3 araw nang hindi natutulog, at pinalo ng daan-daang beses ay hindi makagalaw mula sa kanyang pagkakadapa sa upuan.
Nang maglaon, ganito ang sinabi ni Miguel sa kanyang testimonya, parang hindi na ako tao. Bukas ang mga mata ko pero wala akong makita, bukas ang mga tainga ko pero wala akong marinig. Sa sandaling iyon, napadako ang tingin ni Miguel sa desk calendar sa kanyang mesa. Sa espasyo para sa Lunes, Marso 14, may nakasulat na pulang salita, Parent-Teacher Conference. Dito, may isang bagay akong dapat ipaalam sa inyo. Minsan, ipinakita ni Miguel sa kanyang ina ang kanyang National Exam Report Card. Sabi niya, 62 siya. Ngunit ang totoo, ang ranggo niya ay nasa 4,000. Pineke niya ito. Bukas, kung pupunta ang kanyang ina sa eskwelahan, malalaman ang lahat. Ang tanging pumasok sa isip ni Miguel ay isa lang. Kapag nalaman niya ito, papatayin niya ako sa bugbog. Hindi ito isang eksaherasyon. 5 buwan bago nito, sinubukan ni Miguel na magpakamatay. Ganoon kalala ang pisikal na parusa ng kanyang ina na umabot sa puntong nagbabanta na ito sa kanyang buhay. 11:00 ng umaga, natutulog pa rin ang ina sa silid tulugan. Nagtungo si Miguel sa kusina. Mula sa drawer, kinuha niya ang isang kutsilyo, 23.5 centimeters ang kabuoang haba, 12.5 centimeters ang talim. Pagbukas niya ng pinto ng silid tulugan, nakita niya ang likod ng kanyang ina na natutulog habang nakatalukbong ng kumot. Lumapit si Miguel, isang hakbang, isa pang hakbang. Kung nanginginig man ang kanyang mga kamay o hindi, hindi na niya matandaan. At sa kanyang natutulog na ina, ginawa niya ang isang bagay na hindi dapat gawin. Sa sandaling iyon, nagmulat ang mga mata ng ina. Nang makita niya kung ano ang hawak ng kanyang anak, nag-instinct siyang sumigaw at hinawakan ang braso ng anak gamit ang 2 kamay, sinusubukang itulak ito palayo. Sa gitna ng pag-aagawan, natanggal ang talim mula sa hawakan ng kutsilyo. Sinakal ni Miguel ang kanyang ina gamit ang 2 kamay. Sa sandaling iyon, sinabi ng ina, "Sa tingin mo, magkakaroon ka ng maayos na buhay pagkatapos nito?" Sumagot si Miguel, "Hindi nyo naiintindihan. Kung Lunes na, papatayin nyo ako. Wala kayong alam sa akin. Sorry." Kinuha niya ang talim na nahulog sa sahig at sinaksak ang vital point ng kanyang ina ng 1 beses. Iyon ang naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Nakatayo lang si Miguel. Hindi siya gumalaw. Gaano katagal siyang nakatayo roon, hindi na niya matandaan. Pagkatapos noon, nanirahan ang binatang ito sa bahay na iyon sa loob ng 8 buwan. Sa ilalim ng iisang bubong kasama ang bangkay ng kanyang ina, pumasok siya sa eskwela, kumuha ng mga pagsusulit, at nakipagtawanan sa kanyang mga kaibigan na parabang walang nangyari. Naaalala niyo ba ang itim na track pants na narecover ng pulisya? Ang pantalong iyon ay naging bakas ng paulit-ulit na pagdanak ng dugo ni Miguel dahil sa daan-daang palo pagkatuyo nito at muling pagdanak ng dugo. Sinasabing ang ina mismo ang pumili ng pantalong iyon para sa parusa. Dito, gusto kong magtanong, para sa binatang ito, ano ang kahulugan ng 8 buwang iyon? Talaga bang wala lang sa kanya o kailangan niyang magpanggap na wala lang para mabuhay? Ang sagot ay maaaring nasa mga alaala ng kabataan ng binatang ito. Papasok tayo ngayon sa alaala ng binatang ito noong siya ay 7 taong gulang. 7 taong gulang, taong 1999. Ito ang taon kung kailan unang sinaktan ang binatang ito. Noong taong iyon, napansin ng ama ang isang bagay na kakaiba. Kahit tag-araw, nakasuot ng long sleeves at pantalon ang kanyang anak. Nang maghinala ang ama at itaas ang manggas, nakita niyang puno ng pasa ang buong katawan ng anak mula braso hanggang binti, ang katawan ng isang 7 taong gulang na bata. Nang maglaon, sinabi ng ama, "Parang ibinubunton ng asawa ko sa anak namin ang galit niya sa akin." Ngunit hindi isinama ng amang ito ang kanyang anak nang umalis. Umalis siya, pero mag-isa. Noong panahong iyon, mayroon silang kaso para sa diborsyo at ang kustudiya ay nasa ina. Legalmente, hindi niya maaaring dalhin ang bata. Sinabi ng ama na ang pagpapadala ng PHP 40,000 bawat buwan para sa gastusin ay ang tanging magagawa niya. Nang maglaon, sinabi ng ama, "Nagkamali ako.
Ngunit ang pagsisising iyon ay lumabas lamang pagkatapos mangyari ang lahat. Naiwan ang anak na mag-isa sa bahay na iyon. Silang dalawa lang ng kanyang ina. Malinaw na naaalala ni Miguel ang mga panahong naroroon pa ang kanyang ama, dahil kapag nasa bahay ang kanyang ama, hindi siya sinasaktan ng kanyang ina dahil pinapakiramdaman ng ina ang ama. Kaya't gabi-gabi, nakatitig si Miguel sa pinto, nag-aabang sa pag-uwi ng kanyang ama, ngunit ang amang iyon ay tuluyan ng umalis noong 2006. 14 na taong gulang si Miguel noon. Ang tanging taong makakapigil sa pang-aabuso ay nawala na. Mula sa araw na iyon, nagbago ang lahat sa loob ng bahay. Naging sobrang obsessed ang ina sa mga grado ng kanyang anak. Noong nasa 3 baitang siya, pinag-aral siya ng 12 oras sa isang araw. Noong nasa 6 na baitang, nakuha niya ang 98 percentile sa national exams, isang 20 taong gulang na bata. Pagpasok niya sa high school, nakapasok siya sa top 4,500 sa buong bansa. Ni minsan ay hindi siya nag-tutor at ang lahat ng kanyang marka ay bunga ng pag-aaral ng mag-isa sa mesa sa sala sa ilalim ng pagbabantay ng kanyang ina. May 3 silid sa bahay na ito, ngunit walang sariling silid si Miguel. Maaari lamang siyang mag-aral sa mesa sa sala o sa silid tulugan kung saan abot siya ng tingin ng kanyang ina. Kahit ilang minuto lang siyang malate sa pag-uwi mula sa eskwela, sakay ng bisikleta, walang tigil ang tawag ng kanyang ina. Ang nag-iisang kaibigan ng ina ay nagbigay ng testimonya. Minsan, nag-basketball si Miguel kasama ang mga kaibigan niya. Tapos, sinabi ni Teresa, ang ina, na medyo late na umuwi ang anak niya, tumawag siya sa eskwelahan at umiyak ng malakas. Sa objektibong pananaw, ang mga grado niya ay kahanga-hanga para sa kahit sino. Ngunit para sa kanyang ina, hindi pa rin ito sapat. Noong siya ay naging second honor sa kanyang unang taon sa high school, sinabi ng kanyang ina, hindi ka first honor. Natalo ka ng first honor, di ba? At kinuha niya ang pamalo. Sa sumunod na pagsusulit, nakuha niya ang first honor. Natapos ba doon? Hindi. Sinabi ng kanyang ina, alam mo ba kung gaano karaming high school sa buong Pilipinas? Mahigit 10,000. Masaya ka na ba sa pagiging 10,000th? Kahit first honor, binubugbog siya. Kahit second honor, binubugbog siya. Anuman ang gradong iuwi niya, hindi tumitigil ang pambubugbog. Ang layunin ng ina ay ang University of the Philippines College of Law. Pumunta ka sa UP Law at maging isang mataas na opisyal ng gobyerno. Ngunit dito, may isang bagay na dapat nating tandaan. Sa Pilipinas, ang abogasya ay matagal ng isang postgraduate course na nangangahulugang kailangan mo munang makatapos ng isang bachelor's degree bago makapasok sa law school. Ang pilit na pag-uutos sa isang anak na malapit ng magkolehiyo noong 2011 na pumasok sa UP Law ay nagpapakita ng isang bagay. Ang inang ito ay nakatuon lamang sa prestige ng mga grado ng kanyang anak at walang pakialam kung anong landas talaga ang dapat niyang tahakin. Susunod, pag-usapan natin ang tungkol sa pisikal na parusa. May mga gamit at habang lumalaki si Miguel, lumalaki rin ang mga gamit na iyon. Noong nasa elementarya pa siya, isang manipis na patpat. Pagdating ng ika-4 na baitang, pinalitan ito ng isang aluminum paddle. Pagdating ng ika-5 baitang, hawakan ng mop. Pagpasok sa high school, isang kahoy na baseball bat, at sa huling taon niya sa high school, ang pinili ng ina ay isang 7 iron na golf club. Sa isang buwan, 2 o 3 araw lang siyang hindi binubugbog. Sa madaling salita, 27 o 28 beses siyang binubugbog sa isang buwan. Kapag nagsimula na, bawat 14 minuto ay binubugbog siya na parang may kota at ito ay tumatagal ng 7 hanggang 8 oras sa isang araw. Dahil natatakot na marinig ng mga kapitbahay ang kanyang mga sigaw, pinapasakan ng ina ng tuwalya ang bibig ng anak para patahimikin ang kanyang mga sigaw, para walang makakaalam, at dahil nakakapagod daw na laging maglaba kapag may dugo, pinasuot niya ito ng hiwalay na punishment pants, isang pantalon na isinusuot lamang kapag binubugbog. Ang parusa ay nagpapatuloy hanggang sa mabahiran ng dugo ang pantalong iyon, ayon sa testimonya ni Miguel.
Kapag sinabi niyang maghanda ka na, isinusuot ko ang pantalong iyon. May hiwalay na pantalon para sa pambubugbog. Puno na ng dugo ang puwitan, pero dahil kailangang labhan kapag may dugo, hindi na ito nakakasabay. Kaya't patuloy ko pa ring isinusuot iyon habang binubugbog. Subukang isipin ito ng tahimik sa aparador ng isang 18 taong gulang na binata. Sa tabi ng kanyang unipormeng pantalon ay nakatupi ang kanyang punishment pants. At kapag sinabi ng kanyang ina na maghanda ka na, siya mismo ang kumukuha ng pantalong iyon, isinusuot ito at dumadapa sa upuan. Iyon ang pang-araw-araw na buhay sa bahay na iyon. Isang lalaking nakatira sa kapitbahayan ang nagpatotoo. 6 na taon na akong nakatira sa tabi nila at ang madalas na pagsigaw ng ina sa kanyang anak ay hindi mailarawan sa salita. Kapag naninigarilyo ako sa harap ng apartment, naririnig ko ang mga sigaw ng ina mula sa bahay na iyon. Rinig sa buong kapitbahayan. Ngunit walang nag-report. Isang kaibigan ni Miguel ang nagpatotoo. Minsan, sabay kaming nagpunta sa isang public pool. Nang maghubad siya ng damit, talagang nagulat ako. Ang kanyang mga hita, puwit, at likod ay puno ng mga pasa at ang kanyang mga binti ay sobrang namamaga, hindi normal ang kapal. Ang resulta ng physical examination na isinagawa sa isang pampublikong ospital pagkatapos siyang arestuhin ay mas nakakagulat. Ito ay 8 buwan na pagkatapos ng krimen. Sa loob ng 8 buwan, sapat na iyon para maghilom ang anumang pasa. Ngunit sa kanyang mga binti, ang balat ay nagbago ng kulay. Hindi dahil hindi gumaling ang mga sugat, dahil sa paulit-ulit na pambubugbog sa loob ng maraming taon bago pa man gumaling ang mga naunang sugat, nagkaroon sa suchanjo pigment deposition sa kanyang balat. Ang isang bahagi ng kanyang puwit ay lumubog, isang bakas ng necrosis ng kalamnan. Sa kanyang kaliwang tainga, nakumpirma ang pagkabingi at tinnitus. Ipinapalagay na pumutok ang kanyang eardrum dahil sa paulit-ulit na pagsampal. Tuwing umaga, naglalagay si Miguel ng tuwalya sa loob ng kanyang underwear bago isuot ang kanyang uniforme para hindi tumagos ang dugo mula sa mga sugat na natamo niya sa magdamag na pambubugbog. Tuwing recess, pumupunta siya sa banyo para tingnan kung tumagos na ang dugo sa kanyang uniforme at pagkatapos ay babalik sa classroom para makinig sa klase, kumuha ng pagsusulit at makuha ang pinakamatataas na marka. Noong 2010, may nangyari pa. Dahil sa nakitang adult video sa computer, sumugod ang ina sa eskwelahan. Sa harap ng mga kaklase niya, sinampal niya ang anak habang nasa kalagitnaan ng klase. Alam ba ng eskwelahan? Wala bang napansin ang mga guro? Hindi nagsalita si Miguel kahit kanino. May dahilan. Naisip niya na kung magsusumbong siya sa guro, tiyak na makakarating ito sa kanyang ina at sa pagkakataong iyon, talagang papatayin siya sa bugbog. Ang tanging hiling ni Miguel sa kanyang mga guro ay ito lang, huwag niyo pong sasabihin kay mama na bumagsak ang mga grado ko. At 5 buwan bago ang krimen, sinubukan ni Miguel na magpakamatay. Hindi na niya kaya. Ngunit natuklasan siya ng kanyang ina at nabigo ang kanyang pagtatangka. Ano sa tingin niyo ang reaksyon ng ina? Humingi ba siya ng tawad? Niyakap ba niya ang kanyang anak? Hindi. Binugbog niya ulit ito. Ayon sa mga eksperto, sa mahabang panahon, ang batang ito ay nawalan na ng kakayahang lumaban. Ngunit may isang bagay na dapat nating linawin dito. Para sa binatang ito, ang kanyang ina ba ay purong kasuklaman lamang? Sa interogasyon, sinabi rin ni Miguel, kahit na sobrang tipid niya, para sa akin lang, nagluluto siya ng ulam na may karne. Sa parteng iyon, nirerespeto ko siya. Ang mga kapitbahay ay nagpatotoo na nakikita nila silang mag-ina na naglalakbay minsan o 2 beses sa isang taon, kumakain sa labas ng magka-holding hands kapag maganda ang mood, at minsan ay nakikita si Miguel na inaangkas ang kanyang ina sa likod ng bisikleta para mamili. Minsan din siyang nag-ipon ng pera para bilhan ng regalo ang kanyang ina sa kaarawan nito. Hindi ito purong galit. Para sa binatang ito, ang kanyang ina ay isang taong maaaring pumatay sa kanya, ngunit siya rin ang natatanging pamilya na natitira sa kanya sa mundo.
Sino nga ba ang inang ito? At bakit siya naging ganito? Ipinanganak ba siyang ganito? O may dahilan ba kung bakit kailangan niyang maging ganito? Noong 1974, nang ang dalagitang si Teresa ay nasa ikatlong taon ng high school, pumanaw ang kanyang ina. 15 taong gulang siya. Pagkatapos ng libing, ang natira sa bahay ay ang kanyang ama at kapatid na lalaki. Ngunit ang amang ito ay ang anak na lalaki lamang ang itinuring na tao. Walang halaga sa kanya ang kanyang anak na babae. Binaliwala, minaliit, at binura ang kanyang pagkatao. Magaling mag-aral si Teresa, ngunit hindi siya pinag-aral ng high school ng kanyang ama. Habang walang patid ang paggastos sa anak na lalaki, sinabi niya sa kanyang anak na babae na walang pera para sa pag-aaral, walang magawa ang 15 na taong gulang na dalagita, wala siyang ina at walang kakampi. Nag-aral si Teresa sa isang night high school sa sarili niyang pagsisikap. Nagtrabaho siya sa umaga at nag-aral sa gabi. Pagkatapos ng graduation, nag-iisa siyang nagpunta sa Amerika para mag-aral. Walang kahit isang sentimo ng tulong mula sa kanyang ama. At doon, nakilala niya ang isang lalaki ang magiging ama ni Miguel. Nagpakasal sila. Sa wakas, nagkaroon siya ng sariling pamilya. Ngunit ang kaligayahan ng bagong kasal ay hindi nagtagal. O marahil, wala ito mula sa simula. Mula pa lang sa simula ng kanilang pagsasama, nagpakita na si Teresa ng mga kakaibang pag-uugali. Itinutok niya ang isang labaha sa kanyang asawa at sinabing, "Magpapakamatay ako," at binigkas niya ang mga salitang ito. "Ako ay isang mahalagang tao. Hindi ako maaring maghugas ng kamay sa malamig na tubig. Ikaw ang magluluto at maglalaba. Kung bibili ka ng ordinaryong kotse, mamaliitin ka ng mga tao, kailangan mong bumili ng mamahaling kotse." Hindi nakatiis ang asawa sa ganitong pag-uugali. 2 buwan pa lamang pagkatapos ng kasal, hindi na siya umuuwi at sa huli ay nagsama sila ng ibang babae at iniwan siya. Mula noon, iisang tao na lamang ang natira sa mundo ni Teresa. Putol na ang ugnayan niya sa kanyang pamilya. 2 lang ang matatawag niyang kaibigan. Wala siyang pakikipagkapitbahay. Nang maghiwalay sila, naputol na rin ang lahat ng ugnayan niya sa mga kamag-anak. Si Teresa ay tuluyang nag-iisa sa mundo. Sa gitna ng pag-iisang iyon, kumapit si Teresa sa kanyang anak. Ang anak niya ang kanyang lahat. Ang tagumpay ng kanyang anak ay ang dahilan ng kanyang pag-iral. Naniniwala siyang sa pamamagitan lamang ng kanyang anak, makakapaghiganti siya sa mundo. "Iniwan tayo ng papa mo. Kailangan nating magtagumpay at maghiganti." Paulit-ulit na sinabi ni Teresa ang mga salitang ito sa kanyang anak. Sabi niya tayo, pero ang totoo ay ako. Ang pagkilala na hindi niya nakuha mula sa kanyang ama, ang pagmamahal na hindi niya nakuha mula sa kanyang asawa, ang halaga na hindi niya napatunayan sa mundo, lahat ng iyon ay ibinuhos niya sa iisang anak na ito. Isang tiyahin ang nagpatotoo. Sa tingin ko, dahil sa kaso ng diborsyo, lumala ang pagkabalisa ng hipag ko at naging mas matindi ang kanyang pagka-obses sa bata. Akala ko, mahigpit lang siya sa pag-aaral, pero hindi ko talaga alam na ganoon kalala ang pang-aabuso niya. Ang nag-iisang kaibigan ng ina ay humiling din ng mas magaan na parusa sa korte na sinasabing si Teresa ay isang taong may maraming problema sa pag-uugali, ngunit sa kabila noon, mayroon siyang sariling paraan ng pagmamahal para sa kanyang anak. Sa katunayan, si Teresa ay namuhay ng napakatipid. Halos hindi siya gumagastos para sa sarili. Ngunit sa hapagkainan ng kanyang anak, araw-araw siyang naghahain ng ulam na may karne. Hindi dahil nanghihinayang siya sa bayad sa tutor, kundi dahil naniniwala siyang mas mahusay kung siya mismo ang magtuturo. Kung tama man o mali ang paniniwalang iyon, hindi natin alam, ngunit isang katotohanan na nagawa niyang maging isang top-class student sa national exams ang kanyang anak nang hindi man lang nag-tutor. Ngunit may isang katotohanan dito na nakakakilabot. Nang tanungin ng ama kung bakit niya binubugbog ang bata, sumagot si Teresa. Ang mga bata ay dinidisiplina sa pamamagitan ng pamalo ng pagmamahal. Sa isang pangungusap na ito, nakapaloob ang lahat tungkol kay Teresa. Naniniwala siyang ito ay pagmamahal.
ni minsan ay hindi niya inisip na ang ginagawa niya ay pang-aabuso. Ang sakit na dinanas niya mula sa pagmamaliit ng kanyang ama, hindi niya nagawang paghilumin at ipinasa niya ito ng buo sa kanyang anak. Iba lang ang paraan. Ang ama ay inabandona ang anak sa pamamagitan ng kawalan ng pakialam, habang si Teresa ay sinira ang anak sa pamamagitan ng labis na pagka-obses. Sa interogasyon, sinabi ni Miguel, "Noong high school na ako, hindi ko na siya nararamdaman bilang isang ina." Habang sinasabi iyon, idinagdag niya ang mga salitang ito, "Alam ko na ako na lang ang mayroon si mama." Alam ng binatang ito na ang kanyang ina ay hindi normal, at sa gitna noon ay mayroon ding sariling paraan ng pagmamahal, kaya hindi siya makatakas, hindi siya makapag-report. Para sa binatang ito, ang kanyang ina ay isang absolutong kapangyarihan na hindi niya kayang suwayin, at siya rin ang nag-iisang tao na nagluluto ng ulam na may karne para sa kanya. Karahasan at pagmamahal, pang-aabuso at dedikasyon. Ang dalawang ito ay magkahalo sa iisang tao, at ang batang nakakulong sa loob nito ay walang mapupuntahan. At noong Marso 13, 2011, pumanaw ang ina. Wala nang natira sa tabi ng binatang ito. Wala nang mambubugbog, wala nang magluluto ng ulam na may karne. Ngunit hindi nag-report ang binatang ito. Hindi siya tumakas, hindi rin siya sumuko. Nanatili siya sa bahay na iyon, kasama ang bangkay ng kanyang ina sa loob ng 8 buwan. Paano nabuhay ang binatang ito? Marso 2011, mga alas 11 ng umaga, pagkatapos pumanaw ng ina, nanatiling nakatayo si Miguel sa lugar na iyon. Hindi na niya matandaan kung gaano katagal at wala siyang ginawa. Hindi niya ginalaw ang bangkay, hindi sinubukang itago, hindi tumawag sa pulis, at hindi ipinaalam sa kahit sino. Nang maglaon, sa investigasyon ng pulisya, sinabi ni Miguel, "Ayokong isipin ang pag-aasikaso sa bangkay. Mula sa araw na iyon, parang nawalan na ako ng ganang mabuhay at namuhay na lang ako ng walang pakialam." Sa mga unang araw, natutulog siya sa sala na bukas ang pinto ng silid-tulugan. Nang magsimulang mangamoy pagkatapos ng ilang araw, sa kanya lamang isinara ang pinto. Pagsapit ng tag-araw, nang kumalat ang amoy mula sa siwang ng pinto sa buong bahay, kinuha niya ang industrial adhesive mula sa kusina at sinelyuhan ang lahat ng siwang. Iyon lang ang ginawa ng binatang ito. Wala na siyang ginawa pang iba. Ang problema ay sa gabi. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, lumalabas ang kanyang ina sa kanyang mga panaginip. Sa panaginip, una siyang nakangiti. Tumatakbo siya palapit sa batang si Miguel na nakabukas ang mga braso. Ngunit habang papalapit, nagbabago ang kanyang mukha. Dumudugo ang kanyang mga mata, dumudugo ang kanyang leeg, at nangingitim ang kanyang mukha habang sinusugod niya ang kanyang anak. Nagigising si Miguel na sumisigaw. Halos gabi-gabi raw nauulit ang ganitong bangungot. Dahil sa takot, binubuksan niya ang lahat ng ilaw sa bahay bago matulog. Kapag hindi pa rin makatulog, umiinom siya ng kalahating bote ng alak para lang makatulog. Kapag hindi pa rin umepekto, sa classroom na siya natutulog, nakasubsob sa kanyang desk. Minsan daw, sa bahay na walang tao, naririnig niya ang boses ng kanyang ina na tumatawag sa kanya, auditory hallucinations. Ngunit may isang kakaibang punto. Sa kabila ng lahat ng pagdurusa na ito, sa labas, halos walang nagbago sa kilos ni Miguel. Masayahin pa rin siya, nakikipaglaro pa rin sa mga kaibigan, at ang kanyang masiglang pagkatao ay nanatili. Nag-iimbita siya ng mga kaibigan sa bahay para magluto at kumain ng pansit canton, at 2 o 3 beses sa isang buwan ay may mga kaibigang natutulog sa kanila. Isang kaibigan na bumisita sa bahay noon ay nagpatotoo. May amoy sa bahay, pero dahil sobrang gulo at dumi, inisip ko na lang na ganoon talaga at hindi ko pinansin. Sa likod ng isang pinto ng silid-tulugan, sa isang panig ay ang nabubulok na bangkay ng ina, at sa kabilang panig, ang 18 taong gulang na binata at ang kanyang mga kaibigan ay nagtatawanan habang kumakain ng pansit canton. Mula Hunyo, nagkaroon din siya ng kasintahan, isang babaeng kaklase na gusto na niya mula pa noong unang taon sa high school. Araw-araw,
Gumigising si Miguel ng alas 5 ng umaga para puntahan ang bahay ng kanyang kasintahan, isinasakay ito sa likod ng kanyang bisikleta at sabay silang pumapasok. Pagkatapos ng klase, ililibre niya ito ng pagkain, ihahatid sa bahay at nagpunta sila sa Batangas, ang lugar na taon-taon nilang pinupuntahan ng kanyang ina tuwing taglamig. Ang kasintahan ay nagbigay ng testimonya sa prosekusyon. Tinanong ko siya kung bakit bumabagsak ang mga grado niya, kung bakit madalas siyang hindi pumapasok sa eskwela. Madalas niyang sabihin na wala na siyang pakialam sa buhay. Sabi pa niya, "Kaya kong mamatay para sa'yo." Kaya sinasabihan ko siyang huwag magsalita ng ganyan. Sa korte, sinabi ni Miguel tungkol sa kanyang kasintahan, kung wala siya, malamang sumuko na ako agad. Sobrang saya ko kapag magkasama kami, parang panaginip, at ayokong magising sa panaginip na iyon. Ngunit sa mga email na ipinadala niya sa kanya, mayroon ding mga nakakakilabot na nilalaman. "Kung hindi mo ako kikitain, magpapakamatay ako sa harap mo." Saan niyo na ba narinig ang pangungusap na ito? Ang mga salita ng inang si Teresa sa kanyang asawa noong bagong kasal pa lamang sila habang may hawak na labaha. "Magpapakamatay ako." Itinuro ito ng abogado ng depensa na nagsasabing ang mga bakas ng pang-aabuso ay hindi sinasadyang nagiging pattern ng pag-uugali. Tuluyan na niyang pinabayaan ang kanyang pag-aaral. Ang pag-aaral na siyang ugat ng lahat ng kanyang paghihirap ay walang alinlangang tinalikuran niya nang mawala ang kanyang ina. Ang Ingles niya ay bumagsak mula 90 hanggang 48, ang matematika ay 28 at ang heograpiya ay 20. May mga araw na hindi siya kumuha ng midterm exams noong Abril. Sa PHP 40,000 na buwan ng sustento mula sa kanyang ama, binili ni Miguel ang mga bagay na matagal na niyang gusto ngunit hindi niya makuha dahil sa kanyang ina. 3 airsoft gun na nagkakahalaga ng PHP 40,000 at isang replika ng espada. Binaril niya ang pinto ng kanyang silid gamit ang airsoft gun at naghagis ng kutsilyo para magpalipas ng oras. Ang 40 centimeters na butas sa pinto at mga bakas ng airsoft gun at kutsilyo na natuklasan ng mga investigador ay mga bakas na ginawa sa loob ng 8 buwang iyon. Kapag tinatanong ng mga kapitbahay ang tungkol sa kanyang ina, nagsisinungaling siya na nagbakasyon ito. Sa kanyang ama, sinabi niyang nag-abroad ito. Kahit noong naospital siya dahil sa isang aksidente sa sasakyan noong Hunyo, inulit niya ang parehong kasinungalingan at walang naghinala. Dumating ang Nobyembre. Malapit na ang araw ng National College Entrance Exams, ngunit hindi man lang kinuha ni Miguel ang kanyang test permit. Tumawag ang eskwelahan sa kanyang ama at nang pagalitan siya nito, napilitan siyang pumunta sa examination venue. Natulog siya sa oras ng matematika. Ang resulta ay isang percentile score na 30. Nang malaman ito ng publiko, sinabi ng mga tao, pagkatapos patayin ang ina, kumuha pa ng exam, ngunit iba ang paliwanag ng tiyahin. Ilang araw bago ang exam, tumawag ang eskwelahan sa ama dahil hindi pa niya kinukuha ang test permit. Dahil pinilit siya ng ama, napilitan siyang pumunta sa examination venue. Sinuri ng isang eksperto ang 8 buwan ni Miguel. Pagkatapos ng krimen, bagamat hindi niya namamalayan, malamang na ginugulo siya ng guilt, ngunit dahil mas malaki ang kalayaan na naramdaman niya mula sa kanyang ina, nagawa niyang mapanatili ang isang normal na pamumuhay sa panlabas. Tama ba ang mga salitang ito? Para sa isang 11 taong gulang na gabi-gabing binabangungot at kailangang uminom ng alak para makatulog, iyon ba talaga ay kalayaan? Sa interogasyon ng pulisya, umiiyak na sinabi ni Miguel, "Araw-araw kong napapanaginipan si mama. Gusto ko nang mamatay pero hindi ko magawa. At sa totoo lang, takot din akong mahuli ng pulis. Ngayong nabunyag na ang lahat, gumaan ang pakiramdam ko. Sa loob ng 8 buwan, ang binatang ito ay umaarte na nasa langit habang nasa impyerno." At noong Nobyembre 22, 2011, nang dumating ang kanyang ama sa harap ng bahay na iyon, natapos ang lahat ng kasinungalingan ng binatang ito. Ngunit may mga tanong pa ring natitira sa kasong ito. Paano hinusgahan ng lipunan ang binatang ito? Anong sagot ang ibinigay ng batas sa binatang ito? Marso 19, 2012, Quezon City Regional Trial Court.
Ang tanawin sa korte noong araw na iyon ay naiiba sa karaniwan. Ang paglilitis ay isinagawa sa ilalim ng matinding atensyon ng media at publiko kung saan ang kapalaran ng binata ay pagpapasyahan. Ang pagpili ng isang diskarte sa paglilitis na nakatuon sa emosyonal na apela ay kagustuhan mismo ni Miguel o mas tumpak, mungkahi ng kanyang abogado mula sa Public Attorney's Office na itinalaga sa kanya. Ang abogadong iyon ay kagagaling lamang sa pagkapanalo ng isang acquittal sa isang hiwalay na kaso. Nais niyang ang kasong ito ay husgahan hindi sa malamig na paghuhusga ng mga legalista, kundi sa pangunawa at damdamin ng karaniwang tao. Nagsimula ang 2 araw na paglilitis. Una, ang panig ng prosekusyon. Batay sa ulat ng investigasyon, ganito ang iginiit ng taga-usig. Ang katotohanan na ang biktima ay dumanas ng matinding pisikal na parusa ay dapat isaalang-alang sa pagpataw ng sentensya, ngunit ayon sa resulta ng psychiatric evaluation, walang mga sintomas ng sakit sa pag-iisip na lubos na makakaapekto sa kanyang kakayahang makilala ang tama at mali at kontrolin ang kanyang mga kilos. Bukod dito, tumpak na naaalala ng akusado ang kanyang mga kilos at malinaw na nagsasalaysay, hindi maaaring kilalanin ang insanity defense. Pareho rin ang opinyon ng clinical psychologist mula sa isang youth correctional facility. Humiling ang prosekusyon ng 15 taong pagkakakulong. 15 taon, isang 11 taong gulang na binata ang maaaring masentensyahan ng ganoong kahabang panahon. Sunod na tumayo ang panig ng depensa. Tumingin ang abogado sa mga tao sa korte at sinabi, ang diminished responsibility ay hindi lamang nangangahulugan ng isang sakit sa pag-iisip. Ang binatang ito ay 3 araw na pinagkaitan ng pagkain, 3 araw na hindi nakatulog at pinalo ng golf club ng 200 beses bago ang insidente. Ang desisyon na ginawa niya sa ilalim ng ganoong matinding kalagayan, maituturing ba nating kapareho ng desisyon ng isang normal na tao? At idinagdag niya, noong nakaraan may isang kaso sa Cavite ng isang asawang pumatay sa kanyang mister. Ang asawang iyon ay isang adulto at may mga taong mahihingan ng tulong, ngunit ang binatang ito ay isang menor de edad. Wala siyang lugar sa mundong ito na mahihingan ng tulong. Tumayo ang ama bilang saksi. Mababa at nanginginig ang boses ng ama na umalingaw-ngaw sa korte. Ang ugali ng asawa ko ay mas matindi kaysa sa akin, kahit sa pag-aaway, talo ako. Alam ko ang tungkol sa pang-aabuso, pero wala akong nagawa. Ako ang may kasalanan. Nagpatotoo rin ang tiyahin. Para sa pamangkin ko, ang kanyang ina ay isang absolutong kapangyarihan na hindi niya kayang suwayin. Sa loob ng 3 araw na walang kain at tulog, sa tingin ko ay bigla na lang niyang naisip na kung mawawala ang nanay niya, mabubuhay siya. Ang nag-iisang kaibigan ng ina, ang mga kaibigan na nakakaalam ng pang-aabuso, hindi lang 1 o 2 tao ang humiling ng pabor sa binatang ito. Lahat sila ay iisa ang sinabi, humiling ng mas magaan na parusa. Sinuri ng hukom ang bawat ebidensya, ang itim na punishment pants na may bahid ng dugo, ang peking report card na ginawang 1/6 second mula sa 40,000, ang resulta ng blood test, ang medical report mula sa pampublikong ospital, at maging ang opinyon ng hospital director na nagsilbing expert witness. Pagkatapos ng 2 araw na paglilitis, pumasok ang hukom sa kanyang kamara, ang hatol, guilty, ngunit may mga mitigating circumstances. Ang opinyon ng korte ay nakahilig sa mas mababang parusa. Tinanggap ng presiding judge ang sentimyentong ito, at sa hatol nag-iwan siya ng isang pambihirang salita. Ang binatang ito at ang yumaong ina ay parehong nasa ilalim ng matinding psikolohikal at emosyonal na paghihirap na posibleng lumampas na sa antas na kaya nilang lutasin sa kanilang sarili. Hindi ito maaaring ituring na isang personal na problema lamang. At habang binabanggit ang kultura ng pagluluksa sa Pilipinas, sinabi ng hukom, ang 3 taong ito ay hindi lamang isang parusa, kundi isang panahon para pagalingin mo ang iyong sarili at para sa pagluluksa sa iyong yumaong ina. Isang indeterminate sentence na hindi bababa sa 3 taon at hindi hihigit sa 3 taon at 6 na buwan.
Ang parusa para sa parricide sa ilalim ng batas ay reklusyon perpetua hanggang kamatayan. Ang hatol na ito ay ang pinakamababang posibleng parusa na pinahihintulutan ng batas na nag-apply ng parehong pagbawas dahil sa mitigating circumstances at sa pagiging menor de edad niya sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act. Bago ibaba ang hatol, nagbigay si Miguel ng kanyang huling pahayag. Habang nakayuko, sinabi niya sa nanginginig na boses, "Bawat araw, mamumuhay ako na humihingi ng kapatawaran para sa aking kasalanan. Labis kong pinagsisisihan ang nangyari sa aking yumaong ina." Nag-apela ang prosekusyon na sinasabing masyadong magaan ang parusa. Nag-apela rin ang panig ni Miguel. Isinagawa ang pangalawang paglilitis sa Court of Appeals at muling humiling ang prosekusyon ng 15 taong pagkakakulong. Sa pangalawang paglilitis, hindi gaanong nagsalita si Miguel. Isang pangungusap lamang ang sinabi niya, "Gusto kong makita si Mama." At yumuko siya at umiyak. Matagal siyang umiyak. Noong Setyembre 6, 2012, pinagtibay ng Court of Appeals ang orihinal na hatol. Binigyan ng batas ang binatang ito ng 3 taon. Kaya, anong itsura ng binatang ito pagkatapos ng 3 taon nang lumabas siya sa mundo at paano siya nabubuhay ngayon? Noong Nobyembre 2014, natapos niya ang kanyang sentensya. Ang binatang pumasok sa bilangguan sa edad na 17 ay lumabas bilang isang 21 taong gulang na lalaki. 3 taon ang lumipas. Nang pumasok siya, isang high school student na nakauniporme. Nang lumabas, isa ng adulto. Patuloy na umikot ang mundo habang siya ay nasa loob at kailangan niyang magsimulang muli mula sa wala. Habang nasa bilangguan, sumulat si Miguel ng liham sa isang kaibigan. Sa sulat kamay na liham na iyon, nakasulat ang mga sumusunod. Sinasabi ng mga magulang na tingnan mo ang malayo, ngunit sabi ng education mama, tingnan mo lang ang harap. Sabi ng mga magulang, sabay tayong maglakad, ngunit sabi ng education mama, mauna ka. Sabi ng mga magulang, mangarap ka, ngunit ang education mama, hindi ka binibigyan ng oras para mangarap. Ang mga salitang ito ay nagpapahiwatig kung ano ang iniisip ng binatang ito sa loob ng 3 taon. Sinabi niya sa kanyang probation officer, "Gusto kong pakasalan siya at bumuo ng isang mainit na pamilya at mamuhay bilang isang ordinaryong empleyado." At sinasabing nag-iisa siyang nanalangin ng ganito, "Dahil nakagawa ako ng kasalanang hindi mapapatawad, hayaan niyo po akong gugulin ang aking buhay sa pagbabayad sala at pagtulong sa ibang tao." Dito, may isang bagay na dapat nating malaman. Ang iniwang mana ng inang si Teresa ay PHP 8 milyon. Ito ay perang naipon niya mula sa buwanang sustento ng ama at sa upa sa pamamagitan ng sobrang pagtitipid. Halos hindi niya ginastos sa sarili. Bawat sentimo ay pinag-ipunan at kalahati ng perang iyon ay inilaan para sa pag-aaral ng kanyang anak sa kolehiyo. Habang pinapalo niya ang kanyang anak gamit ang golf club, kasabay nito ay nag-iipon siya para sa kinabukasan ng anak. Iyon ang ina. Inanunsyo ng ama na ibibigay niya ang isang bahagi ng mana sa lipunan. Pagkatapos niyang makalaya, namuhay ng tahimik si Miguel. Lumayo siya sa atensyon ng publiko at namuhay araw-araw. At nakilala niya ang isang babae. Ikinuwento ni Miguel sa kanya ang lahat ng kanyang nakaraan. Ang pagpatay sa kanyang ina, ang 8 buwang pamumuhay kasama ang bangkay, at ang 3 taong pagkakakulong. Walang tinago. Karaniwan, ito ay isang kwentong tatalikuran ng marami. Ang stigma ng pagiging isang mamatay tao, ang mata ng lipunan, ang takot sa hinaharap, ngunit tinanggap siya ng babae. Nagpakasal sila, at nagkaroon sila ng anak. At isa pa, si Miguel ay naging ama ng 2 anak. Ang binatang nawalan ng ina ay naging magulang na ngayon. Ang isang ordinaryong pamilya na hindi niya kailanman naranasan ay itinatayo na niya ngayon gamit ang sarili niyang mga kamay. Noong Hunyo 17, 2024, 30 taon pagkatapos ng krimen, unang humarap si Miguel sa kamera, isang panayam para sa isang documentary program. Kasama rin niya ang kanyang ama,
Maingat na nagsalita si Miguel. Alam ko po na may mga hahatol sa akin. Mayroon din akong pangamba kung maiintindihan ba ng tama ang sasabihin ko. At nagsimula siyang magsalita tungkol sa kanyang ina. Sa tingin ko ngayon, ibinigay ni Mama ang pinakamataas na uri ng pagmamahal. Isinakripisyo niya ang kanyang buhay para palakihin ako. Nang magsimulang maging mas mahigpit sa akin si Mama, ang interpretasyon ko ngayon ay dahil lalo siyang natatakot at nababalisa. Sandali siyang huminto. Nilunok ang kanyang luha at muling nagsalita. Pinagsisisihan ko na hindi ko nasabi sa kanya na kahit wala ako, si Mama ay isang kahanga-hanga at marangal na tao at karapat-dapat siyang mahalin. Kung maibabalik ko lang, gusto kong sabihin iyon sa kanya. 13 taon na ang nakalipas, hawak ng binatang ito ang isang kutsilyo at pagkatapos ng 13 taon sa parehong bibig, sinabi niyang ang kanyang ina ay karapat-dapat mahalin. Ang 11 taong gulang na si Miguel ay natatakot sa kanyang ina. Ang 31 taong gulang na si Miguel ay naaawa sa kanya. Kinailangan ng 11 taon para maging posible ang interpretasyong iyon. Sa huli, sinabi ni Miguel, darating ang araw na kailangan kong sabihin ang lahat sa aking mga anak habang nabubuhay. Pinaghahandaan ko kung paano ko ito sasabihin sa araw na iyon. Nagsalita rin ang ama sa programa. Noong panahong iyon, nang masentensyahan ng 3 taon at 6 na buwan, ganito raw ang naramdaman ng ama. Bakit binigyan ang anak ko ng ganito kalaking biyaya? Isang dating guro rin ang nagsabi sa isang panayam, kung mayroon pa siyang konsensya, magagawa ba niyang iwan ang bangkay na iyon at manirahan kasama nito sa loob ng 8 buwan? Dapat siyang parusahan. Ngunit naniniwala ako na sa loob ng 8 buwang iyon, natanggap na niya ang lahat ng parusang nararapat sa kanya dahil ang batang iyon ay hindi kailanman nakaranas na tratuhin bilang tao sa loob ng kanyang pamilya. Ang kasong ito ay nag-iiwan ng isang tanong. Kaninong responsibilidad ito? Responsibilidad ba ng inang nambugbog sa kanyang anak? Responsibilidad ba ng amang iniwan ang kanyang anak? Isang trahedya ba na nagsimula sa lolo na nagmaltrato at nag-abandona sa kanyang anak na babae? O responsibilidad ba ito ng lipunang ito na sa loob ng 11 taon ay hindi narinig ang sigaw ng batang ito o narinig ngunit nagbingi-bingihan? Sa sandaling ito, maaaring may isang taong pinapasakan ng tuwalya ang bibig, hindi makasigaw, hindi masabi sa kahit sino. Sana'y makarating ang kwentong ito sa mga batang iyon at sana, sa pagkakataong ito, ang taong malapit sa kanila ay hindi magbingi-bingihan. Ang dahilan kung bakit natin binalikan ang kasong ito mula simula hanggang wakas ay hindi lamang para hukayin muli ang isang trahedya mula 13 taon na ang nakalipas. Habang sinusuri ko ang kasong ito, isang kaisipan ang hindi maalis sa aking isip. Hindi ba talaga may iwasan ang trahedyang ito? May isang batang binugbog sa loob ng 10 taon. Narinig ng mga kapitbahay ang kanyang sigaw, nakita ng mga kaibigan ang kanyang mga pasa, at alam ng eskwelahan na bumabagsak ang kanyang mga grado. Ngunit walang tumulong, walang nag-report, walang nagtanong kung okay lang ba siya. Ang ating lipunan ay may tendensiya pa ring isipin na ang mga nangyayari sa loob ng pamilya ay problema ng ibang tao. Ang pambubugbog ng magulang sa anak ay itinuturing na disiplina at ang sistema para humingi ng tulong ang mga bata ay hindi pa sapat. Kung mag-report ang isang bata, malalaman ito ng magulang at ang takot na lalo pa siyang bugbugin. Pag-uwi iyon mismo ang dahilan kung bakit hindi nagsalita si Miguel sa kanyang mga guro. Hanggat hindi nagbabago ang estrukturang ito, mauulit at mauulit lamang ang parehong trahedya. Dapat palakasin ang pagiging anonymous at epektibo ng sistema ng pag-report ng child abuse. Dapat magkaroon ng sistema sa mga eskwelahan para matukoy ang mga pisikal at psikolohikal na pagbabago sa mga bata. At higit sa lahat, dapat munang masiguro ang isang ligtas na kapaligiran kung saan ang mga batang inaabuso ay maihihiwalay sa kanilang mga magulang. Sa isang estruktura kung saan mas lalo ka lang mabubugbog kapag nag-report ka, walang batang maglalakas loob na magsalita. At isa pa, hindi natin dapat kalimutan na ang ina sa kasong ito ay isa ring biktima.
Isang babaeng lumaki na may sugat mula sa pagmamaltrato ng kanyang ama noong bata pa siya na hindi man lang pinag-aral ng high school. Isang babaeng hindi nagawang paghilumin ang kanyang mga sugat at ipinasa ito sa kanyang anak. Ang pang-aabuso ay isang siklo. Para masira ang siklong iyon, hindi lamang parusa sa nagkasala ang kailangan, kundi kasabay nito ay dapat magkaroon ng psikolohikal na suporta at interbensyon para sa mga nasaktang bata. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Ang inang si Teresa ay isang salarin, ngunit siya rin ay isang taong isinakripisyo ang kanyang buhay para palakihin ang kanyang anak. Kung ang buhay na iyon ay umagos sa ibang direksyon, hindi sana nangyari ang trahedyang ito. Sana'y mag-iwan ng maliit na alon sa inyong mga puso ang video na ito. At kung sa sandaling ito ay mayroon kayong nakikitang bata sa inyong paligid na tila nangangailangan ng tulong, pakiusap, huwag magbingi-bingihan. Ang isang beses na pag-aalala, ang isang salitang pagtatanong ay maaaring makapigil sa isa pang trahedya. Kung ang video na ito ay nagbigay sa inyo ng dahilan para mag-isip, mangyaring mag-subscribe at i-like. Ang inyong interes ang pinakamalaking lakas para maiparating ang mga kwentong tulad nito sa mundo. At kung maaari, mangyaring iwan sa comment section kung saan ninyo pinapakinggan ang video na ito. Mula sa aking puso, maraming salamat sa pakikinig sa mahabang kwentong ito hanggang sa dulo. Ito ang silid ng mga tala ng krimen.